Huwag ka nang mag-ilusyon, Livia. Hindi ka kailanman naging sapat para sa posisyong ito. Mula nang pakasalan kita, ang tanging silbi mo lang ay maging anino sa likod ng tagumpay ko. Ngayong gabi, ang lahat ay magwawakas na. Ang boses ni Renato ay parang malamig na hangin, humahampas sa mukha ni Livia. Nakatayo siya sa likod ng malaking pinto ng library. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang tray ng mainit na kape at paboritong pandesal ni Renato. Ang tray ay unti-unting nangangatog. Ang mga baso ay bahagyang tumutunog sa bawat paggalaw ng kanyang mga daliri. Hindi siya makagalaw. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay parang isang matulis na karay, o na isa-isang tumutusok sa kanyang puso. Pero Renato, paano usapan natin? Ang Montero Corporation? Ang boses ng babaeng nasa loob, si Clara, ay puno ng mapang-aping tawa. Livia, ang babaeng yon? Renato, please. She is weak. She is pathetic. She doesn't even know that you have been draining their company's funds for our future together. She thinks you are still the man she married 5 years ago. Poor naive wife. Livia felt the world spinning. Ang init ng kape sa tray ay tumatagos na sa kanyang mga palad, ngunit hindi niya maramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga paa na ilang buwan ng pagod sa pag-aasika, sulong bawat detalye para sa party ng kanyang ama, ay tila mga bato na hindi niya maigalaw. Ang pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon, ang mga gabing ginugol niya sa pag-aalaga sa lalaking akala niya ay mahal siya, ay naglaho na parang usok. You are right, Clara, sagot ni Renato. Ang boses ay puno na pagmamalaki at kawalan ng pakiramdam. Livia is just a placeholder. Tonight, in front of her father and all the investors, I will strip her of every ounce of authority she has. I will make her realize that she is nothing without me. Livia bit her lip to stop the sob that was trying to escape her chest. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na, ngunit hindi siya pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Kailangan niyang manatiling matatag kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpapakita ng pagkasira. Siya ay tulad ng isang basong kristal na hinulog mula sa mataas na lugar. Hindi pa man nagkakapira-piraso ang katawan, ang basag sa loob ay sapat na upang hindi na ito muling mabuo pa. Bakit na ito ginagawa? Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo niya para sa lalaking ito, pagkatapos ng bawat utang na loob na sinubukan niyang bayaran, ito ba ang gantimpala niya? Ang pagtaksil? Ang pagwasak sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya? Habang nakatayo siya doon, sa harap ng pintong ito, tila naglalakbay ang kanyang isip sa nakaraan. Nakikita niya ang kanyang sarili, ang babaeng puno ng pag-asa, na ngayoy unti-unti nang nilalamon ng katotohanang napakasakit tanggapin. Ang pag-ibig na akala niya ay pundasyon, ay isa lamang palang bitag. Nabalik lamang ang diwa ni Livia nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Mabilis siyang umurong, halos mabitawan ang tray. Ang puso niya ay parang ibong nais kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw nga sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sagot at puno ng pait. Kung ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay isang malaking kasinungalingan, sino pa ba ang matitira sa akin kapag gumuhuna ang aking mundo? Nang lumabas si Renato mula sa silid, ang kanyang muka ay animoy maskara ng wad na pagmamahal. Nakita niya si Livia na nakatayo sa pasilyo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray ng kape. Isang sandali siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagsusuri, ngunit mabilis ding napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Livia? Kanina ka pa ba riyan? Tanong ni Renato. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad na tila pagmamay-ari na niya ang buong mansyon ng mga Montero. Pilit nang umiti si Livia, bagaman ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay tila nanginginig. Kakarating ko lang, Renato. Ipinaghanda kita ng kape. Alam kong pagod ka sa pag-aayos ng mga dokumento para sa party ni Papa mamaya. Kinuha ni Renato ang tray mula sa kanya, ngunit hindi ito inilapag sa mesa. Sa halip, marahas niya itong ibinaba sa gilid ng isang mamahaling florera. Ang tunog ng ceramic na tumama sa matigas na ibabaw
ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Salamat. Maikling tugon ni Renato bago lumingon kay Clara na nakatayo na ngayon sa may pinto, maingat na inayos ang kanyang suot na damit. Clara, mauuna na ako sa baba. Siguraduhin mong handa na ang lahat para sa announcement mamaya. Livia, ayusin mo ang iyong sarili. Huwag kang magmumukhang kawawa sa harap ng mga investors. Nakakahiya sa pamilya ng asawa mo. Hinalikan ni Renato ang noo ni Clara sa harap mismo ni Livia. Isang halik na may halong pagmamalaki at pag-insulto. Pagkatapos, tinalikuran niya ang asawa at humakbang palayo. Ang bawat lagapak ng kanyang sapatos sa sahig ay tila pumupukpok sa bawat hibla ng pagkatao ni Livia. Naiwang mag-isa si Livia sa pasilyo. Ang hangin ay tila nagbago. Naging mabigat at mahirap lang apin. Naramdaman niya ang init ng mga luha na nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niya itong pinigilan sa pamamagitan ng pagpikit ng mariin. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang pintig ng kanyang puso na tila gustong sumabog sa loob ng kanyang katawan. Bakit ganito? Sa bawat hakbang na ginagawa niya upang maging perpektong asawa, lalo lamang siyang nalulunod sa kawalan. Inisip niya ang kanyang ama, si Don Alvaro, na kasalukuyang abala sa pagtanggap ng mga bisita sa ibaba. Ang ama na naniniwalang si Renato ang pinakamagandang desisyon na ginawa nila para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Kung malalaman nito ang katotohanan, matatanggap ba nito ang pagkasira ng kanilang pundasyon o lalo lamang itong manghihina? Isang boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Livia, anak, bakit ka pa nandito? Malapit na magsimula ang programa. Si Don Alvaro, ang kanyang ama, ay nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa, isang tingin na lalong nagpapabigat sa nararamdaman ni Livia. Sa sandali ngayon, napagtanto ni Livia ang lalim ng bitag na kanyang kinagagalawan. Hindi lamang ang kanyang asawa ang kanyang kalaban, kundi pati na rin ang ilusyon ng perpektong pamilyang itinayo nila. Papa, bulong ni Livia, ang boses ay bahagyang nangangatog. Handa na po ako. Huwag kayong mag-alala. Numiti si Don Alvaro at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Sigurado ka? Iba ang hitsura mo. May problema ba? Tumingin si Livia sa malayo, sa bintanang nagpapakita ng mga ilaw ng lungsod. Ang liwanag ay tila nagkukunwaring buhay, tulad ng kanyang pagsasama kay Renato. Wala po, Papa. Pagod lang siguro sa paghahanda. Sa loob ng kanyang isipan, isang matapang na desisyon ang nagsisimulang mabuo. Kung ang mundo niya ay guguho ngayong gabi, sisiguraduhin niyang hindi siya magiging abo lamang natatangain ng hangin. Pero sa ngayon, kailangan muna niya magkunyae. Kailangan niya maging perpektong asawa sa huling pagkakataon habang unti-unting pinapatay ang sakit na bumabalot sa kanyang puso. Ang malaking ballroom ng mansyon ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit at alahas na kumikislap sa ilalim ng chandelier. Ang bawat halakak ay tila isang matalim na kutsil o sa pandinig ni Livia. Habang nakatayo siya sa tabi ni Renato, ang kanyang katawan ay tila isang estatwa, malamig, matigas, at walang buhay. Smile, Livia. You look like you're attending a funeral instead of a celebration. Bulong ni Renato sa kanyang tainga. Ang boses nito ay puno ng lason, ngunit ang kanyang muka ay nakapinta ng isang matamis na ngiti para sa mga taong nakatingin sa kanila. Renato, please! Pabulong na sagot ni Livia. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga panauhin. Clara is everywhere. Nakikita siya ng mga investors. Hindi ba kayo natatakot na mapansin nila? Bahagyang tumawa si Renato, isang tunog na walang bahid ng pagsisisi. Let them see. They know who really runs the company now. Sa tingin mo ba, ang mga taong ito ay nandito para sa Montero? They are here because of me. You are just a decoration, Livia. Isang magandang palamuti na unti-unti nang kumukupas. Hindi sumagot si Livia. Naramdaman niya ang pagtulo ng isang malamig na pawis sa kanyang likuran. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Clara na nakasuot ng pulang damit, ang kulay ng apoy na handang tumupok sa lahat ng kanyang pinanghahawakan.
Tumingin si Clara sa direksyon nila at nagbigay ng isang mapang-asar na kumpas ng baso ng champagne. Ang babaeng yon ay hindi lamang nakikipagkompetensya. Siya ay nagdiriwang sa tagumpay ng kanyang pang-aagaw. Biglang tumayo si Don Alvaro sa gitna ng entablado. Hawak ang mikroponyo. Ang boses ng matanda ay puno ng pagmamalaki at tiwala. Mga kaibigan, pamilya, at mga katuwang sa negosyo. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng aking kumpanya, kundi ang paglipat ng pamumuno sa bagong henerasyon. Renato, my son, please come up here. Ang puso ni Livia ay halos tumigil sa pagtibok. Paglipat ng pamumuno? Walang sinabi sa kanya ang kanyang ama tungkol dito. Tumingin siya kay Renato na ngayon ay nakangiti ng napakalapad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Habang naglalakad si Renato paakyat ng entablado, hinila niya ang kamay ni Livia. Hindi ito paghila ng pagmamahal. Ito ay isang paghila ng pagmamay-ari. Nang makarating sila sa gitna, humarap si Renato sa mga tao. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong derwagan. I am honored to accept this responsibility, panimula ni Renato. But I cannot do this alone. I have someone who has been my strength, my inspiration, and the reason for all my decisions. Inakala ni Livia na babanggitin siya nito. Ngunit sa halip na tumingin sa kanya, lumingon si Renato sa direksyon ni Clara na nasa gilid ng entablado. Ang mga tao ay nagbulungan. Ang mga mukha ng mga investors ay puno ng pagtataka. Clara has been my partner in every strategy, in every vision I have for this company, pagpapatuloy ni Renato. Ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Livia. And she is the one who deserves to be by my side. Livia felt the world crumble. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila nagiging malabo. Ang mga boses ng tao ay naghahalo-halo sa kanyang pandinig. Ang kanyang ama, si Don Alvaro, ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagtataksil. Sa isang iglap, ang buong mansyon ay naging isang bilangguan. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, hindi na bilang asawa ng tagumpay, kundi bilang isang babaeng niloko at tinalikuran sa harap ng lahat. Ngunit sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagdurog sa kanyang danggal, isang bagay ang nagbago sa loob ni Livia. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na pagpapasya. Kung nais ni Renato na ilantad ang kanyang tunay na kulay sa harap ng publiko, hahayaan niya ito. Dahil ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtataksil, ay isa na namang ebidensya na kanyang gagamitin upang tupukin ang imperyong binuo ng lalaking ito sa ibabaw ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay kasing tindi ng isang bagyong paparating. Ang mga mata ng bawat panauhin ay nakapako kay Livia, na ngayon ay tila isang estatwa, ang binuhusan ng yelo. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang lihim. Ito ay naging isang pampublikong pagtatanghal. Tumingin si Don Alvaro sa kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit habang hawak ang mikropono. Renato, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng matanda, ang boses ay puno ng pagtataka at pagbabanta. Bumisi si Renato, isang ngiting puno ng kawalan ng kahihiyan. Ibig kong sabihin, Don Alvaro, ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng bagong pananaw. Si Livia ay matagal nang nakakulong sa lumang paraan ng pamamahala. Kailangan natin ng taong may bagsik at diskarte, tulad ni Clara. Tumingin si Clara sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkapanalo. Salamat, Renato. I promise to lead this company to greater heights, far beyond what the Monteros could ever imagine. Livia felt a cold shiver down her spine, but this time it was not out of fear. It was the awakening of something dormant within her. Dahan-dahan siyang humarap kay Renato. Sa harap ng mga kamera ng mga mamamahayag na naroon, sa harap ng lahat ng mga kasosyo sa negosyo, pinanatili niya ang kanyang tuwid na postura. Hindi siya luluha. Hindi siya magmamakaawa. Renato, wika ni Livia. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim ng bakal. You talk about vision. You talk about strategy. But you forgot one thing. Honesty. Without it,
Your vision is nothing but a house of cards, waiting for the slightest breeze to collapse. Ang lahat ay natahimik. Hindi nila inaasahan ang sagot ni Livia. Si Renato ay bahagyang natigilan. Ang kanyang ngiti ay humina. Livia, don't make a scene. Making a scene? Putol ni Livia. Humakbang siya ng mas malapit kay Renato. Ang paglalabas ng totoo sa harap ng lahat ay hindi isang eksena. Ito ay paglilinis. Tumingin si Livia sa mga investors na nakapaligid. I have stayed silent for too long because I value the sanctity of my marriage and the integrity of this family. Ngunit na yung gabi, ang inyong kawalan ng respeto ay nagbigay sa akin ng kalayaan. Renato, if you think you can take over this company using the name of your mistress and the schemes you've been plotting behind our backs, you are deeply mistaken. Biglang bumukas ang malaking screen sa likuran ng entablado. Hindi ito ang presentasyon ng mga tagumpay ng kumpanya na inaasahan ni Renato. Sa halip, lumabas ang sunod-sulod na dokumento, mga record ng mga lihim na transaksyon, mga bank account sa ibang bansa na nakapangalan kay Renato at Clara, at mga ebidensya ng maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Naging kulay-abo ang mukha ni Renato. Ang kanyang mga kamay na kanina ay puno ng awtoridad ay nagsimulang manginig. Ano ito? Sino ang naglagay niyan dyan? Sigaw ni Renato. Ang kanyang boses ay hindi na mapanatili ang pagiging kalmado. Tumawa ng mahina si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla. Renato, anong ginagawa ng mga ito rito? Livia looked at him, her gaze piercing through his crumbling facade. I haven't been just a decorative wife, Renato. Habang abala ka sa pagpaplano ng iyong pagtataksil, abala rin ako sa pagdodokumento ng bawat maling hakbang mo. Ang kumpanyang ito ay hindi sayo, at ngayong gabi, dito nagtatapos ang ilusyon. Ang ballroom ay napuno ng bulungan. Ang mga investors ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkondena kay Renato. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam ni Livia ang tingin ng kanyang ama, isagtimpla ng pagtataka, paghanga at sakit. Ang kanyang plano ay hindi lamang isang pagganti. Ito ay isang pagbawi. Ang gulo sa loob ng ballroom ay hindi na mapigilan. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng litrato, habang ang mga security guard ay pilit na pinipigilan ang mga panauhin na lumapit sa entablado. Si Renato, ang lalaking kanina lang ay puno ng kayabangan, ay ngayo'y mukhang isang hayop na nasukol sa sulok. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga labi ay nanginginig sa matinding galit at pagkalito. Patayin ninyo ang screen na yan! Sigaw ni Renato sa mga technician, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang lahat ay nakatutok sa mga ebidensyang nakadisplay, ang mga numerong nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw. Lumapit si Don Alvaro kay Renato. Hindi na ito ang ama na puno ng pagtitiwala. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng pagkadismaya. Renato, sinubukan kitang pagkatiwalaan. Binuksan ko ang pintuan ng aking kumpanya at ng aking pamilya para sa'yo. Ito ba ang iginanti mo? Don Alvaro, pakinggan niyo ako. Inimbento lang ni Livia ang mga dokumentong yan. She's trying to frame me because she's jealous of Clara, sigaw ni Renato, desperadong kumakapit sa anumang kasinungalingan. Tumingin si Clara sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit lahat ng mga tao ay umiiwas ng tingin. Ang babaeng kanina lang ay nakatingala sa langit ay ngayoy tila gustong lamunin ng lupa sa kahihiyan. Livia remained calm, her presence commanding the entire room. Jealousy? No, Renato. Justice. Ang mga dokumentong yan ay dumaan sa isang masusing audit. Hindi lang ako ang nakakita nito. Ang board of directors ay may kopya na rin. The authorities are on their way. Naramdaman ni Renato ang paghina ng kanyang mga binti. Tumingin siya kay Livia, hindi na may paghamak, kundi may matinding puot. Akala mo ba ay tapos na ito? Akala mo ba ay mananalo ka pagkatapos mong sirain ang lahat? Hindi ko sinira ang lahat, Renato. Sagot ni Livia. Ang boses ay sapat lang na marinig niya. Ikaw ang gumawa niya nung pinili mong maging ganid. Ang ginawa ko lang ay ang ipakita sa kanila ang tunay na ikaw.
Biglang humakbang si Renato palapit kay Livia. Ang kanyang kamay ay nakataas, tila handang manakit. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang pangkat ng mga gwardiya ang humarang sa kanya. Hinila siya palayo ng mga ito habang napupumiglas. Ang kanyang mga sigaw ay nagiging banta na hindi na pinapansin ng sinuman. Si Clara, sa kabilang banda, ay mabilis na tumakbo palabas. Ang kanyang suot na damit ay tila isang mantsa ng kahihiyan na gustong itago. Naiwan si Livia sa gitna ng entablado. Ramdam niya ang pagod na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Ang adrenaline na nagpapatakbo sa kanya sa mga nakaraang oras ay unti-unti nang humuhupa, at ang realidad ng lahat ng nangyari ay nagsisimula ng tumama sa kanya. Hindi ito isang masayang tagumpay. Ito ay isang napakasakit na pagtatapos. Lumapit ang kanyang ama at mahigpit siyang niyakap. I'm sorry, Livia. I failed you. Pinilit kitang pumasok sa isang mundong hindi mo deserve dahil sa aking pagkabulag. Hindi niyo kasalanan, Papa, bulong ni Livia, habang ang mga luha na matagal niyang kinimkim ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Kailangan ko lang pong magising. Habang pinapanood niya ang mga tao na unti-unting lumalabas sa ballroom, ramdam ni Livia ang isang kakaibang katahimikan. Ang kanyang mundo, na puno ng kasinungalingan, ay gumuho na. Ngunit sa ilalim ng mga guho, unti-unti siyang nakakakita ng liwanag. Ang liwanag ng katotohanan at ang simula ng kanyang tunay na paglalakbay. Pero sa likod ng lahat, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Ano na ang susunod na hakbang, na yung wala na ang lahat ng aking nakasanayan? Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing yon. Ngunit ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na hindi matanggal-tanggal. Ang mga pader na dati ay saksi sa mga masasayang sandali o mga sandaling akala ni Livia ay masaya, ay ngayoy tila mga banyagang bahagi ng bahay. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Renato. Ang bawat gamit na naiwan nito ay tila isang piraso ng nakaraan na patuloy siyang sinasaktan. Nakaupo si Livia sa terrace, nakatingin sa malawak na hardin na inayos niya mismo noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Ang mga bulaklak ay namumukadkad pa rin, tila walang pakialam sa kaguluhang naganap sa loob ng mansyon. Lumapit si Manang Belen, ang matagal ng tagapang-alaga ng kanilang tahanan na may dalang tasa ng mainit na tsaang luya. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa mesa. Livia, anak, kailangan mong kumain. Ilang araw ka nang hindi nakakatulog ng maayos. Tumingin si Livia kay Manang Belen at napangiti ng bahagya. Salamat, Manang. Pasensya na po kung nag-aalala kayo. Hindi ako nag-aalala sa kumpanya o sa mga ari-arian. Wika ng matanda habang hinahaplos ang buhok ni Livia. Nag-aalala ako sa puso mo. Ang sugat na nakikita ng mata ay madaling gamutin. Pero ang sugat sa loob, matagal itong maghilom. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Livia. Manan, minsan iniisip ko, nakulang ba ako? Bakit kailangan niyang gawin yon? Bakit kailangan niyang durugan ng lahat? Hindi ikaw ang may pagkukulang, Livia. Sagot ni Manang Belen na may kasiguraduhan. Ang taong gahaman, kahit gaano mo papaglingkuran, ay hinding-hindi makokontento. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa kasamaan ng ibang tao. Ang pag-ibig mo ay totoo, at yon ang hindi niya kailanman matutumbasan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Livia ang isang uri ng pagpapalaya. Tama si Manang. Ang kanyang pagmamahal, kahit na ibinigay sa maling tao, ay hindi isang kahinaan. Ito ay patunay na siya ay may kakayahang magmahal ng tapat. Ang pagkakamali ay wala sa kanyang kakayahan, kundi sa taong pinili niyang pag-alayan nito. Biglang tumunog ang telepono sa loob. Isang tawag mula sa opisina ng mga abogado ni Don Alvaro. Inimpormahan siya na kailangan niyang pumunta sa opisina upang tapusin ang mga dokumento para sa tuluyang pagtanggal kay Renato sa lahat ng posisyon sa kumpanya, at para na rin sa paghahain ng kasong legal laban sa mga krimen nito. Tumayo si Livia. Ang kanyang mga paa ay hindi na nanginginig. Ang bawat hakbang niya patungo sa loob ng bahay ay may kasamang determinasyon.
Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pagmamahal mula sa isang mapanlinlang na asawa. Siya na ang babaeng babawi sa kanyang danggal at sa kanyang kinabukasan. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, isang tawag ang pumasok sa kanyang personal na telepono. Hindi rehistrado ang numero. Nang sagutin niya ito, ang tanging narinig niya ay ang mabigat at galit na paghinga ng isang tao sa kabilang linya. Livia, hindi pa tayo tapos. Ang boses ni Renato, malamig, galit at puno ng banta, ang bumalot sa buong silid. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Livia. Ang nakaraan na akala niya ay tapos na, ay muling nagparamdam. Hindi pala ito ang katapusan ng laban. Ito ay simula lamang na isang mas mapanganib at mas madilim na yugto. Binitawan ni Livia ang kanyang telpono sa ibabaw ng lamesa, tila isang kumukulo na bakal na ayaw na niyang hawakan. Ang boses ni Renato ay nananatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paalalang hindi pa lubusang napuputol ang tanikala ng kanilang nakaraan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya na ang lalaking minahal niya ay kaya pa ring maging ganito kalupit. Anak, anong nangyari? Tanong ni Manang Belen, nakapansin-pansin ang biglang pagbabago ng aura ni Livia. Tumawag siya, Manang. Sagot ni Livia. Ang kanyang boses ay malamig, halos wala ng emosyon. Hindi pa siya tapos. Akala ko ay natuto na siya, pero mukhang hindi sapat ang pagkakalantad sa kanyang mga kasalanan para tumigil siya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Livia. Hindi na siya ang babaeng magkukulong sa kwarto at iiyak. Agad siyang tumawag sa kanyang abogado at sa security team ng kumpanya. Kailangan natin ng mas mahigpit na seguridad. Utos niya. Ang boses ay puno ng otoridad na hindi niya akalaing taglay niya. At yakinin ninyong hindi siya makakalapit sa kahit sinong miyembro ng aking pamilya. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, tumingin siya sa malaking salamin ng kanilang mansyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Livia na laging nakatungo at nagtatanong kung bakit siya hindi sapat. Ang mga mata niya ay matalim, puno ng determinasyon. Pagdating niya sa opisina ng Montero Corporation, sinalubong siya ng mga empleyado na may halong takot at paghanga. Ang balita ng kanyang pagbawi sa kumpanya ay kumalat na gaya ng apoy. Pagpasok niya sa kanyang dating opisina, na dati ay inukupan ni Renato, nakita niya ang ilang mga gamit na naiwan pa rin nito. Isang mamahaling ballpen, isang litrato nila na nakataob. Pinulot ni Livia ang litrato at sandaling pinagmasdan. Sa litratong yon, nakangiti siya ng tapat, habang si Renato naman ay nakatingin sa kung saan. Ang kanyang ngiti ay pilit. Ngayon niya lamang napansin ang lahat ng babala na binaliwala niya noon. Dahan-dahan, pinunik niya ang litrato at itinapon sa basurahan. Hindi sa galit, kundi sa pagtanggap. Miss Livia, ang mga dokumento para sa pag-aalis ng lahat ng access ni Renato ay handa na po. Wika ng kanyang sekretarya. Iproseso niyo na agad, sagot ni Livia. At ilabas niyo ang lahat ng impormasyong kailangan para sa susunod na hearing. Kung gusto niya ng laban, ibibigay ko sa kanya ang laban na hindi niya kayang panalunan. Ngunit habang abala siya sa pagbabasa ng mga ulat, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Don Alvaro ay pumasok sa opisina. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Livia, nakatanggap ako ng impormasyon. Renato is planning to leave the country. He is trying to sell some remaining assets that he still has access to before the court freezes everything. Napahinto si Livia. Kung makakalabas ito ng bansa, magiging mas mahirap ang pagpapanagot sa kanya. Hindi siya makakaalis, Papa. Hinding-hindi. Sa sandaling yon, ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa personal na sakit. Ito ay tungkol na sa pagtiyak na ang hustisya ay makakamit. Ngunit habang nagpaplano siya, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng gusali, kung saan isang pares ng mga matang puno ng pot ang nakatingin sa kanyang bintana. Ang tensyon sa opisina ni Livia ay tila isang nakaladlad na cable ng kuryente, handang mag-spark sa anumang sandali. Mabilis na kumilos ang kanyang mga tauhan,
binabakuran ang bawat posibleng lagusa ni Renato. Ngunit alam ni Livia, ang isang lalaking wala nang mawawala ay kayang gumawa ng mga bagay na labas sa lohika. Livia, kailangan mong mag-ingat. Paalala ng kanyang abogado habang inilalatag ang mga legal na dokumento. Renato is desperate. Kapag naramdaman niyang wala na siyang matatakbuhan, baka gumawa siya ng hakbang na hindi natin inaasahan. Tumango si Livia, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Alam niya ang takot ni Renato, hindi ang mawala ng pera, kundi ang mawala ng kapangyarihan at ang mapahiya sa harap ng marami. Desperado man siya o hindi siya pwedeng makalabas ng bansa nang hindi nagbabayad sa mga ginawa niya. Sagot niya ng may diin. Biglang pumasok ang kanyang sekretarya, ang muka ay namumutla. Miss Livia, may nagpadala po ng package para sa inyo. Iniwan lang daw po sa reception nang walang nagpadala. Tumigil ang tibok ng puso ni Livia. Sa gitna ng mga banta ni Renato, ang isang package ay tila isang bomba na naghihintay lang na pumutok. Dahan-dahan niyang inutusan ang kanyang security detail na suriin ito. Nang buksan ang kahon, wala roon ang inaasahang panganib, kundi isang lumang relos. Ang relos na ibinigay ni Livia kay Renato noong unang taon ng kanilang kasal. Sa ilalim nito ay may isang maliit na papel. Akala mo ba? Tapos na ang utang na loob mo sa akin? Naramdaman ni Livia ang pait sa kanyang lalamunan. Ang relos na ito ay simbolo ng kanyang pagmamahal na ginamit ni Renato upang manipulahin siya. Ang utang na loob na lagi nitong isinusumbat sa kanya. Manang Belen, tanda mo ba ang relos na ito? Tanong ni Livia pag-uwi niya sa mansyon habang hawak ang gamit na tila may sumpa. Oo, Livia. Ibinigay mo yan sa kanya nung naghihirap pa lang kayo. Sagot ni Manang Belen, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sabi niya noon, ito ang magpapaalala sa kanya na hinding-hindi niya pababayaan ang pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat. Pero tingnan mo, siya pa ang mismong sumira ng lahat. Napabuntong hininga si Livia. Gagamitin niya ang nakaraan para palabasing ako ang masama. Gagamitin niya ang lahat ng pagkakataon para iligaw ang atensyon ng mga tao sa kanyang mga krimen. Sa gabi ring iyon, habang nag-iisa si Livia sa kanyang silid, nakarinig siya ng ingay sa labas ng teres. Hindi ito ang ihip ng hangin. Ito ay tunog ng isang taong naglalakad sa damuhan. Mabilis na pinatay ni Livia ang mga ilaw at kumuha ng telepo upang tumawag sa security. Ngunit bago pa man siya makapindot, isang anino ang tumambad sa likod ng kortina. Livia! Isang boses na pamilyar, punong-puno ng pagod at galit. Humarap si Livia. Ang kanyang tindig ay hindi natitinag. Sa harap niya, nakatayo si Renato. Hindi ang Renato na makisig na asawa, kundi ang isang lalaking mukhang galing sa isang mahabang pagtatago. Ang kanyang mga mata ay dilat at puno ng kaguluhan. Anong ginagawa mo rito, Renato? Tanong ni Livia. Ang kanyang boses ay kalmado, kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naghahanda para sa isang komprontasyon. Gusto ko lang bawiin ang dapat na akin. Sagot nito, lumalapit ng dahan-dahan. Dahil kung hindi ko ito makukuha, sisiguraduhin kong walang sinuman ang makakakuha nito. Ang bawat paghinga ni Renato ay mabigat, amoy alak at desperasyon. Nakatayo siya sa dilim ng teres. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bagang nagbabaga sa galit. Hindi natinag si Livia. Sa halip, dahan-dahan siyang umatras patungo sa mesa kung saan nakatago ang isang maliit na alarm button, habang pinapanatiling diretso ang tingin sa lalaking minsang naging mundo niya. Wala nang atin, Renato. Matigas na wika ni Livia. Ang lahat ng pinaghirapan mo, ang lahat ng kapangyarihang ipinagmalaki mo, gumuho na. Dahil sa sarili mong mga kamay. Tumawa si Renato, isang tunog na parang basag na salamin. Gumuho? Dahil sa iyo! Dahil sa babaeng itinuring kong walang silbi na biglang naglakas loob na tumayo laban sa akin. Akala mo ba ay matatalo mo ako? Livia, ang kumpanyang ito, ang bahay na ito, lahat ng ito ay nakuha ko dahil sa diskarte ko. Hindi ko hahayaan na lang na mawala ito sa isang iglap. Diskarte? Tanong ni Livia. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pagnanakaw at panloloko ang tawag dyan, Renato. Hindi diskarte.
Niloko mo ang ama ko. Niloko mo ang mga empleyado na nagtiwala sa'yo. At higit sa lahat, niloko mo ang sarili mo sa pag-aakalang ang pera ang sukatan ng iyong pagkatao. Lumapit si Renato. Ang kanyang mukha ay halos pulgada na lang ang layo sa mukha ni Livia. Mahal kita, Livia. Nung simula, mahal kita. Pero ang pag-ibig mo ay masyadong mababaw. Hindi mo kayang ibigay ang ambisyon na kailangan ko. Ang pag-ibig ay hindi kailanman naging mababaw, sagot ni Livia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. Ang pag-ibig mo ang naging bilangguan ko. At ngayong gabi, Renato, binabasag ko na ang kandado ng bilangguang yon. Sa isang mabilis na kilos, pinindot ni Livia ang alarm button sa ilalim ng mesa. Isang malakas at nakakabinging sirena ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Mabilis na nagbukas ang mga ilaw sa labas at ang tunog ng mga yabag ng security guards ay nagsimulang umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Ang kanyang galit ay napalitan ng takot. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng mapagtataguan, ngunit huli na ang lahat. Alam niyang sa sandaling makapasok ang mga gwardiya, tapos na ang kanyang laro. Livia! Huwag mong gawin ito! Sigaw ni Renato. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa na ngayon. Please, Livia! Pagbigyan mo ako sa huling pagkakataon. Aalis na ako ng bansa. Hindi mo na ako makikita kailanman. Tumingin si Livia sa kanya, hindi na may puot, kundi may matinding awa. Ang hustisya ay walang huling pagkakataon, Renato. Ang bawat desisyon mo ay may kaakibat na bunga. Ito ang bunga ng iyong mga nakaraang gawain. Bago pa man makahakbang si Renato palayo, bumukas ang pinto ng terrace. Sinalubong siya ng mga tauhan ng seguridad. Hindi siya lumaban. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Sa gitna ng pagkakasakote sa kanya, tumingin siya kay Livia sa huling pagkakataon. Sa mga mata ng lalaking minsan niyang sinamba, nakita ni Livia ang pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Nang ilabas si Renato mula sa silid, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikang nagdudulot ng takot. Ito ay ang katahimikan ng isang bagong simula. Huminga ng malalim si Livia, ang hanging pumasok sa kanyang dibdib ay malinis at sariwa. Sa wakas, malaya na siya. Matapos ang insidente sa terrace, ang mansyon ay bumalik sa dati nitong kalmado. Ngunit ang hangin ay tila mas magaan. Si Renato ay wala na. Ang banta na dati ay nagpapabigat sa bawat paghinga ni Livia ay burado na sa kanyang mundo. Gayunpaman, ang pagtatapos ng laban ay nag-iwan ng mga tanong na kailangan niyang sagutin sa kanyang sarili. Habang naglilinis ng mga gamit sa opisina ni Renato na pansamantalang inukupa niya, isang lumang talaarawan, diary, ang nahulog mula sa isang nakatagong bahagi ng drawer. Hindi ito kay Renato. Ang pabalat nito ay gawa sa mamahaling balat na may inisyal na pangalan ng kanyang ama, si Don Alvaro. Napakunot ang ni Livia. Bakit nasa gamit ni Renato ang diary ni Papa? Dahan-dahan niyang binuksan ang pahina. Ang mga sulat ay hindi lamang tungkol sa kumpanya. Ito ay talaan ng mga pangyayari bago pa man magpakasal si Livia kay Renato. Nabasa niya ang isang pahina na nagpapaliwanag kung bakit pilit na itinulak ni Don Alvaro ang pag-iibigan nila noon. Livia, patawarin mo ako. Ang nakasulat sa isang bahagi ng pahina. Ang desisyon kong ipakasal ka kay Renato ay hindi lamang para sa negosyo. Ito ay dahil sa aking pagkakamali sa nakaraan, na akala ko ay mababayaran ng pagkakaisa ng ating pamilya. Livia felt a heavy weight in her chest. Ang lahat ng paghihirap na dinanas niya, ang lahat ng sakit, bahagi pala ito ng isang desisyong hindi niya alam ang buong katotohanan. Hindi lamang si Renato ang may pagkakasala. Ang kanyang ama, sa kabila ng pagmamahal nito, ay naging bahagi rin ng mga desisyong nagdala sa kanya sa sitwasyong iyon. Hindi siya nagalit. Sa halip, naramdaman niya ang matinding pangungulila para sa kanyang ama. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit laging may halong lungkot ang mga mata ni Don Alvaro tuwing tinitingnan siya nito. Ang kanyang ama ay may sariling laban, sariling pagsisisi na matagal nitong kinimkim.
Anak, may problema ba? Si Don Alvaro ang pumasok sa silid, nakita ang hawak na diary ni Livia. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tumayo si Livia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Papa, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit kailangan ninyong pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa? Umupo ang matanda sa isang silya. Ang kanyang balikat ay tila bumigay sa bigat ng katotohanan. Dahil gusto kong protektahan ang imahe ng ating pamilya, akala ko sapat na ang yaman para takpan ang mga pagkakamali ng nakaraan. I was wrong, Livia. I created a monster in Renato because of my own fears. Livia walked towards her father and embraced him. Ang yakap na ito ay hindi na pagitan ng isang amo at ng isang anak na sumusunod. Ito ay pagitan ng dalawang taong nagpapatawad sa isa't isa. Tapos na ang nakaraan, Papa. Renato is gone. Ang dapat nating gawin ngayon ay ayusin ang ating mga nasira. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, nakatulog ng mahimbing si Livia. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil wala na ang mga lihim na nagpapahirap sa kanyang kalooban. Ngunit habang nakapikit siya, isang anino ang nananatili. Ang realization na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang pag-alis sa isang masamang tao, kundi ang pagtanggap sa katotohanan ng sarili at ng pamilya. Ang mga sumunod na linggo ay naging panahon ng paghilom at pagtatayo muli. Hindi lamang ang Montero Corporation ang inayos ni Livia, kundi pati na rin ang kanyang sariling buhay. Ang bawat desisyon sa opisina ay ginagawa na niya ng may katiyakan. Wala na ang takot na baka mapahiya. Wala na ang pangangailangang humingi ng permiso sa mga taong wala namang respeto sa kanya. Isang umaga, habang naglalakad sa hardin, napansin ni Livia ang mga punong dati, ihinayaan niyang matuyo dahil sa pagiging abala sa kanyang malungkot na pagsasama. Ngayon, sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, unti-unti na silang nagkakaroon ng mga bagong dahon. Ganon din pala ang tao, naisip niya. Kailangan mo lang alisin ang mga sangang matagal ng patay para magkaroon ng espasyo ang bagong buhay. Pumasok si Manang Belen, bit-bit ang isang sobre. Livia, may sulat mula sa korte. Tungkol ito sa kaso ni Renato. Binuksan ni Livia ang sobre. Ang mga detalye ay malinaw. Ang hukuman ay naglabas ng desisyon. Hindi lamang pagkakakulong ang hatol. Ang lahat ng ari-ariang ilegal na nakuha ni Renato ay kailangang ibalik sa kumpanya. Higit sa lahat, ang kanyang pangalan ay permanenteng nakalista sa mga taong hindi na maaaring humawak ng kahit anong posisyon sa negosyo. Hindi siya nakaramdam ng saya. Ang naramdaman niya ay kaluwagan, tapos na. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay sarado na. Anak, wika-mika Manang Belen, may naghihintay sa iyo sa sala. Isang matandang kaibigan ng iyong ama. Pagdating ni Livia sa sala, nakita niya si Don Ricardo, ang tagapayo ni Don Alvaro noong nagsisimula pa lamang ang kumpanya. Ang lalaking ito ang isa sa mga taong unang nagduda kay Renato, ngunit hindi pinakinggan noon. Livia, I am proud of you, panimula ni Don Ricardo. Ang tapang na ipinakita mo ay hindi lamang nagligtas sa kumpanya, kundi nagbigay ng inspirasyon sa marami. Maraming kababaihan sa ating industry, yang nakatingin sa iyo ngayon. You have become a symbol of strength. Salamat, Ricardo, sagot ni Livia ng mainiti. Pero ang layunin ko ay hindi maging simbolo. Ang gusto ko lang ay mamuhay ng may dignidad at katapatan. At iyon ang dahilan kung bakit masigit ka pa sa inaakala mo. Dagdag ni Ricardo. May isang proyekto ang Board of Directors. Gusto nilang ikaw ang maging opisyal na chairman. Hindi dahil sa ikaw ang anak ni Alvaro, kundi dahil sa kakayahan mong magdesisyon sa gitna ng unos. Chairmanship. Ang posisyong dati ay pinang-arap ni Renato, ang posisyong ginamit nito para manakit ng kapwa, ay ngayoy inaalok sa kanya. Dati, ang isiping hawakan ang responsibilidad na ito ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Ngayon, ang naramdaman niya ay isang malinaw na layunin. Tatanggapin ko. Matatag na tugon ni Livia. Pero hindi ko ito gagawin ng mag-isa. Gagawa tayo ng isang sistema kung saan ang mga empleyado ay may boses at kung saan ang integridad ang magiging pundasyon ng bawat transaksyon. Nang umalis si Don Ricardo,
Humarap si Livia sa bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Wala na ang anino ng nakaraan. Sa pagharap niya sa kanyang bagong tungkulin, alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Magkakaroon pa rin ng mga pagsubok. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dahil alam niya, sa loob ng bawat pagsubok, naroon ang pagkakataon para maging mas matatag, mas matalino, at mas malaya. Ang unang buwan ni Livia bilang chairman ng Montero Corporation ay hindi naging madali. Ang bawat sulok ng opisina ay nagpapaalala sa mga maling sistema na iniwan ni Renato. May mga empleyadong takot pa rin, may mga katuwang sa negosyo na nagdududa, at may mga dokumentong kailangang ayusin na tila isang gubat na mga kasinungalingan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa lobby ng gusali, nakasalubong niya ang ilang mga empleyado na nag-uusap tungkol sa mga nakaraang insidente. Nang makita nila si Livia, biglang tumahimik ang grupo at yumuko bilang tanda ng paggalang. "Huwag kayong matakot," malumanay na wika ni Livia. "Ang pintuan ng aking opisina ay laging bukas. Hindi na natin kailangan magtago ng anuman. Ang transparency ang magiging sandigan natin mula ngayon." Naramdaman ni Livia ang tingin ng kanyang mga tauhan. Hindi na tingin ng takot, kundi ng pag-asa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pananakot, kundi sa pagbibigay ng dignidad sa bawat taong nakapaligid sa iyo. Habang nasa loob siya ng kanyang opisina, dumating ang kanyang ama, si Don Alvaro. Ang matanda ay mas malusog na ngayon. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng bigat ng nakaraan. "Nakikita kita, Livia," wika ng kanyang ama. "Nakikita ko ang paraan ng paghawak mo sa kumpanya. Ibang-iba ka sa akin nung nagsisimula pa lang ako. Mas matatag ka, mas marunong kang makinig." "Dahil naranasan ko ang epekto ng maling desisyon, Papa," sagot ni Livia habang nililinis ang kanyang mesa. "Hindi ko nahahayaan na maulit ang nangyari. Ang kumpanyang ito ay hindi lang dapat maging tagumpay sa pananalapi, dapat din itong maging tagumpay sa pagkatao." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang pumasok sa kanyang personal na telepono. Si Clara, ang babaeng naging bahagi ng kanyang bangumot. Sa ilang buwang nakalipas, naglaho ito na parang bula matapos ang pagkawala ni Renato. "Livia?" Ang boses ni Clara sa kabilang linya ay hindi na matapang. Ito ay mahina, puno ng pagod. "Wala na akong pera. Wala na ang lahat. Renato left me with nothing. I know I don't deserve your forgiveness, but I have nowhere to go." Livia remained silent for a long moment. Ang sakat na idinulot ng babaeng ito ay sariwa pa rin. Ngunit ang put ay wala na. Napalitan na ito ng awa, hindi para kay Clara, kundi para sa isang taong tulad nito na nawala ang sarili sa gitna ng kasakiman. "Clara," tugon ni Livia. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit may matatag na hangganan. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin para mabuhay, pero hindi ko na rin maibabalik ang nakaraan. Ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang impormasyon kung saan ka makakahanap ng legal na tulong para simulan ang iyong buhay sa maayos na paraan. Pagkatapos noon, hindi na tayo magtatagpo." Ibinaba ni Livia ang telepon. Hindi niya ito ginawa dahil sa kabaitan. Ginawa niya ito dahil gusto na niyang tuluyang tapusin ang anumang koneksyon sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi ang pakikipagkaibigan sa mga taong sumakit sa iyo. Ito ay ang pagbitaw sa bigat na nagpapatigil sa iyong pag-abante. Paglabas ni Don Alvaro sa silid, huminga ng malalim si Livia. Ang gabi ay bumababa na sa lungsod at ang mga ilaw mula sa mga gusali sa ibaba ay tila mga bituin sa lupa. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang hinaharap ng Montero Corporation. At higit sa lahat, hawak niya ang kanyang sariling kapalaran, isang buhay na hindi na nakadepende sa anino ng ibang tao. Lumipas ang mga buwan, at ang Montero Corporation ay hindi na lamang kinikilala bilang isang malakas na kumpanya, kundi bilang isang institusyong may malasakit sa mga empleyado nito. Si Livia, sa kanyang posisyon bilang chairman, ay naging simbolo ng pagbabago. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa mga ekspektasyon ng iba. Siya na ang nagtatakda ng kanyang sariling landas. Isang hapon,
Habang naglalakad siya sa isang parke malapit sa opisina, isang bagay na hindi niya nagagawa nung siya ay kasal pa, nakita niya ang isang batang babae na naglalaro sa ilalim ng isang puno. Ang bata ay tumatawa, walang iniintindihang problema, walang takot sa bukas. Napangiti si Livia. Naalala niya ang kanyang sarili nung bata pa siya, ang mga pangarap na muntik na niyang makalimutan dahil sa pag-ibig na naging tanikala. "Chairman?" Isang boses ang tumawag sa kanya. Si Elena, isa sa mga bagong hired na manager sa kumpanya, isang batang babae na may matinding determinasyon. "Pasensya na po kung naabala ko kayo sa inyong pahinga. Meron lang po akong nais itanong. Ano po ang sikreto ninyo? Paano niyo po nagawang bumangon mula sa lahat ng mga pagsubok na naranasan ninyo?" Tumingin si Livia kay Elena. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong apoy na nagsimulang magliyab sa kanya noong mga panahong gumuho ang kanyang mundo. "Hindi ito sikreto, Elena," sagot ni Livia habang nakatanaw sa malayo. "Ang sikreto ay ang pagtanggap. Tinanggap ko na ang sakit ay bahagi ng aking kwento. Hindi ko ito itinago, hindi ko ito kinahiya, at hindi ko ito hinayaang maging dahilan para maging mapait ako sa mundo. Ang sugat ay nagiging peklat, at ang peklat ay patunay na lumaban ka at nalampasan mo ang pagsubok. Pero hindi ba kayo nagkaroon ng takot na baka sa susunod mabigo ulit kayo?" tanong ni Elena. "Ang takot ay laging nariyan," pag-amin ni Livia. "Pero mas nakakatakot ang hindi mabuhay ng totoo dahil sa takot. Ang pagkabigo ay hindi ang katapusan. Ito ay isang aral na nagtuturo sa atin kung sino talaga tayo kapag wala na ang lahat." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Livia sa kanyang sasakyan. Ramdam niya ang gaan ng kanyang kalooban. Hindi na siya naghahanap ng pagpapatunay mula sa kahit sino. Ang kanyang kumpanya ay maayos, ang kanyang relasyon sa kanyang ama ay mas matatag na kaysa noon, at ang kanyang sarili ay buo na. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakbay pabalik sa mansyon, dumaan siya sa tapat ng simbahan kung saan siya ikinasal noon kay Renato. Dati, ang bawat pagdaan niya rito ay nagdudulot ng kirot sa kanyang dibdib. Ngayon, huminto siya. Bumaba siya sa sasakyan at pumasok sa loob. Walang ibang tao sa loob. Tanging ang katahimikan at ang amoy ng kandila. Lumuhod siya sa harap ng altar. Hindi siya nanalangin para sa tagumpay ng negosyo o para sa hustisya. Nanalangin siya para sa kapatawaran. Kapatawaran hindi lamang para kay Renato, kundi para sa kanyang sarili na nagtiwala sa maling pagkakataon. Sa huling sandali ng kanyang pananatili, nakaramdam siya ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang kapayapaang matagal niyang hinanap. Alam niya, sa sandaling lumabas siya ng pinto ng simbahan, ang nakaraan ay ganap na mananatili sa loob. Ang buhay niya ay wala na sa nakaraan. Ito ay nasa bawat sandaling darating. Isang abiso ang dumating mula sa piitan. Si Renato ay humihiling na makausap si Livia sa huling pagkakataon bago ilipat ang kanyang kaso sa mas mataas na hukuman kung saan inaasang lalabas na ang pinal na hatol. Sa simula, hesitante si Livia. Ano pa ang pag-uusapan nila? Tapos na ang lahat. Ngunit isang boses sa kanyang kalooban ang nagsabing kung hindi niya ito gagawin, mananatiling may maliit na bahagi ng kanyang nakaraan na hindi ganap na napuputol. Pagdating niya sa visitation area, ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Renato na nakilala niya. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog at walang kislap. Ang dati makisig na kasuotan ay napalitan ng kulay abo na uniporme ng bilanggo. "Livia!" tawag nito sa mahinang boses. "Salamat sa pagdating." "Bakit mo gusto makipagkita, Renato?" tanong ni Livia. Wala na ang poot sa kanyang tinig. Tanging malamig na katotohanan na lamang. "Gusto ko lang humingi ng tawad." Wika nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi dahil sa inaasahan kong patatawarin mo ako, kundi dahil kailangan ko lang sabihin na alam ko na ngayon ang halaga ng lahat ng sinira ko. Nung nawala sa akin ang lahat, doon ko lang nakita na ang tunay na tagumpay ay wala sa kumpanya, wala sa pera. Nasa tiwala mo yon na winasak ko. Tahimik na nakinig si Livia. Ang paghingi mo ng tawad
ay hindi makakabura sa mga taon ng pang-aabuso at panlilinlang, Renato. Pero tatanggapin ko ito, hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Upang hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit sa aking paglalakad pasulong. Livia, muling wika nito. May isang bagay na hindi ko kailanman naamin. Ang lahat ng ginawa ko, ang pagtataksil, ito ay dahil sa inggit ko sa iyo. Inggit ako dahil mas matatag ka, mas malinis ang puso mo. Takot akong makita na mas magaling ka sa akin. Tumayo si Livia. Ang ingit ay isang lason, Renato, at ikaw ang uminom nito ng mag-isa. Livia, bago ako tuluyang makulong, ang lahat ng ari-arian na naipangalan ko sa iba, na hindi pa natutukoy ng korte, nakalista sa loob ng drawer sa dati nating kwarto. Ibigay mo yon sa mga empleyadong biktima ng aking mga maling desisyon. Hindi ito sapat, pero ito lang ang magagawa ko. Tumalikod si Livia. Hindi na siya lumingon pa. Ang pag-amin na yon ay ang huling piraso ng puzzle ng kanyang buhay. Hindi na niya kailangang intindihin kung bakit si Renato ay naging ganoon. Ang mahalaga, alam na niya ang katotohanan. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng liwanag ng hapon. Ang init ng araw sa kanyang balat ay isang paalala na siya ay buhay, at ang buhay ay nagpapatuloy. Sa kabilang banda, ang mga dokumentong binanggit ni Renato ay naging susi upang maisara ang lahat ng mga naiwang isyu ng kumpanya. Ngunit para kay Livia, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang katotohanang hindi na siya nakagapos sa boses ng lalaking iyon. Ang kanyang kinabukasan ay blankong pahina na siya mismo ang magsusulat, malaya at walang pagsisisi. Ang araw ng final hearing ni Renato ay dumating na may dalang kakaibang katahimikan sa lungsod. Sa loob ng courtroom, ang kapaligiran ay mabigat. Ngunit para kay Livia, ito ay parang isang pelikulang palabas na ang ending ay matagal na niyang alam. Nakatayo siya sa labas ng gusali, suot ang isang simpleng puting blazer, ang kulay ng kapayapaan. Hindi siya pumasok sa loob. Hindi na niya kailangang marinig ang bawat detalye ng hatol. Sapat na ang katotohanang ang hustisya ay gumulong na sa direksyong nararapat. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang kanyang sasakyan. "Chairman!" wika ng kanyang driver. "Saan po tayo susunod?" Tumingin si Livia sa langit. Asul, malawak, at walang anumang ulap na nagbabadyang magdala ng bagyo. "Sa mansyon, driver. Marami pa tayong dapat ayusin sa ating buhay, hindi ba?" Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng isang tanawin na nagpainit sa kanyang puso. Si Don Alvaro ay nasa hardin, nakikipaglaro sa mga anak ng mga empleyado na pinahintulutan ni Livia na bumisita sa tuwing weekend. Ang ingay ng mga bata, ang halahak ng mga matatanda, ang buhay na dati ay tila naglahos sa loob ng malaking bahay na ito. Ngayon, bumalik na lahat. Nilapitan siya ni Manang Belen. May dalang isang maliit na sobre. "Anak, may liham na dumating para sa'yo. Galing ito sa labas ng bansa." Binuksan ito ni Livia. Ito ay mula sa isang organisasyong pang-edukasyon para sa mga kababaihang nawalan ng kabuhayan dahil sa mga maling negosyo. Pinupuri siya nito sa kanyang inisyatiba na ilaan ang lahat ng nakuhang ari-arian mula kay Renato para sa scholarship at livelihood programs. Hindi niya ito ginawa para sa papuri. Ginawa niya ito dahil yon ang tama. Naupo si Livia sa tabi ng kanyang ama sa ilalim ng puno. "Papa, masaya ka ba?" Tumingin ang matanda sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. "Livia, sa buong buhay ko, ang tanging yaman na itinuring kong tunay ay ang kumpanya. Pero ngayon, nakita ko na ang tunay na yaman ay ang makita kang malaya, matapang at masaya. I am more than happy. I am at peace." Sa mga oras na yon, naramdaman ni Livia ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagkapanalo laban kay Renato. Hindi ito ang pagiging chairman. Ang tagumpay ay ang kakayahang humarap sa salamin at numiti ng walang halong pagsisisi. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong mansyon. Sa bawat paglubog nito, may kasamang pangako na bukas, sa muling pagsikat ng araw, ay magkakaroon ng mga bagong pagkakataon.
At sa pagkakataong ito, walang anino, walang tanikala, walang kasinungalingan. Si Livia Montero ay hindi na ang babaeng binuo ng iba. Siya na ang arhitekto ng kanyang sariling kinabukasan. Isang taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga Montero ay hindi na ang tahimik at malamig na gusali na dati ay puno ng mga lihim. Ngayon, ito ay isang tahanan na humihinga, puno ng musika, halakak at pag-asa. Nakatayo si Livia sa balkonahe. Hawak ang isang kopya ng report ng kumpanya. Hindi ito tungkol sa malalaking kita o agresibong pagpapalawak ng negosyo. Ito ay tungkol sa mga scholarship programs, mga livelihood centers para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, at ang pagtatatag ng isang pundasyon na nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nawala ng direksyon sa buhay. Napatunayan ko na, bulong niya sa kanyang sarili. Ang sakit ay hindi dapat maging katapusan. Ito ay dapat maging simula ng isang mas makabuluhang paglalakbay. Sa kanyang paglingon, nakita niya si Don Alvaro na masa, yung nakikipagkwentuhan sa mga empleyado sa harden. Ang kanyang ama ay hindi na ang taong laging nakatingin sa nakaraan. Ngayon, siya ay buhay na patunay na ang pagpapatawad ay nagpapabata ng puso. Lumapit si Manang Belen at inabutan siya ng isang sariwang bulaklak na pinitas mula sa harden. Livia, handa na ang hapunan. Hinihintay ka na ng iyong ama. Salamat, Manang, sagot ni Livia. Sandali na lang, tinitingnan ko lang ang paglubog ng araw. Napakaganda, hindi ba?